ang sanhi ng kaguluhan ng ating bayan. Ngayon, eto pa, may dagdag pa. Oh, nako, eto naman, patungkol po, mga bossing, eto na po yung patungkol, mga kababayan, doon sa pinagre-resign ng ating Pangulo. Eh, syempre, Vic Rodriguez ba, walang masasabi dyan? Oh, may sinasabi ho si Vic Rodriguez, mga kababayan. Isa po sa talunan, no? Isa po sa hindi man lang nakapasok ang kanyang pangalan sa 20 at may gana pa po silang magpa-recount, no? Yan yung kampo nila. Sa kampo po ng PDP, 3 ang panalo. 7 talo. Masaya daw po yung mga DDS doon sa nangyaring yun. Mga bossing, saglit lang. No? Si Bato, kumbaga sa paninda, may market na yan. Ang tagal naging senador. Si Bungo, ganun din. May market na yan. 6 na taon nagsenador din. Ano po? Ngayon, ang sinasabi nila, lumakas daw sila. Eh, etong mga talunan na to, sila Vic Rodriguez, hindi nga na ipanalo ni Inday Sara Duterte eh. Di ba? Hindi nga na ipanalo eh. O, talo. Ibig sabihin, ayaw sa kanila ng mamamayang Pilipino. At ibig sabihin din ho niyan, mga kababayan, is, pabor ang mamamayang Pilipino na nandoon lang po si dating Pangulong Duterte. Saan? Sa The Hague, sa ICC. Bakit to? Yung mga sinasabi nila, kagaya nila Vic Rodriguez, na makakapag-bring him home kay dating Pangulong Duterte, hinayaan nilang matalo. Pero po, yung mga kongresista na tumala, bumoto, lumagda para ma-impeach si Inday Sara Duterte, 86% nanalo, mga kababayan. Ngayon, ito si Vic Rodriguez, may ine-ebas ho. Vic Rodriguez kay PBBM, kahit magpalit-palit ka pa ng cabinet secretary, ang problema, ikaw mismo. Ayan, nagsalita ho si Vic Rodriguez na bago na nung nandoon siya, no, bilang executive secretary ni dating Pangulong Duterte, ay nagkaroon po ng issue sa sugar importation, mga kababayan. Nagkaroon din po ng ingay o ugong-ugong, no, na nagbebenta po ng upuan sa gabinete. Gabi naman. Iyon ho, mga bossing, lilinawin ko po. No? Lahat po yon ay naging chismis. O yan. Tapos pagkatapos po nun, nung umalingasaw po yun, umalingaw-ngaw po yun, saka na, di ko sure kung nasibak o nag-resign si Vic Rodriguez. Tingin ko nasibak, tapos sinasabi lang, nag-resign. Mga kababayan. Di ba? Si Vic Rodriguez sinasabi, kahit magpalit-palit ka pa ng cabinet secretary, ang problema, ikaw mismo. Cosmetic lang daw po. Cosmetic change lamang ito sapagkat ang pinakamalayong maaabot ng paghingi niya ng courtesy resignation, pag-revamp, pag-reshuffle, pagpalit-palit ng kanyang mga gabinete at sekretaryo ay cosmetic change lang. Kumbaga, wala lang din daw ho, mga kababayan. Many of them are hardworking. Many of them are really good people and deserve to stay in their respective office. No? Sabi naman po ng Malacanang, mga kababayan, hanggat walang sagot si Pangulong Bongbong Marcos, mananatili yung mga cabinet secretaries ho. No? So sa madaling salita ho, mga kababayan, sisibak ay tatanggapin yung resignation kapag isa ka doon sa hindi nagpe-perform. Kapag isa ka doon sa hindi gumagawa ng iyong trabaho o ika nga, mahina ang performance. Di po ba? Many of them are hardworking. Many of them are really good people. No, alam namin, kagaya nila Secretary Boying Remulla, John Vic Remulla. Di po ba, mga kababayan? Mag-i-stay yan, tingin ko. Although lahat po sila, no, maraming nagpapasa ng kanilang resignation
mga kababayan. Pero po, yung mga gustong manatili ng ating presidente, stay po, mga bossing. Ganun lang ho yun. Hindi tatanggapin yung resignation. Yung mga nakikita natin na kagaya ng abogado ng Pilipinas, abogado ng gobyerno ng Pilipinas, tapos hindi kayang ipagtanggol ang gobyerno ng Pilipinas. Ayaw ipagtanggol ang gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, no, hindi paggawa or hindi karapat-dapat doon sa kanyang sa kanyang trabaho. O, yun yung tingin ko dapat. Mamaya ho pag-usapan natin yan. Oh, many of them are hardworking. Many of them are really good people and deserve to stay in their respective offices. Pero hindi lang naman alter ego ng presidente ang problema eh. Ang problema mismo ay walang direksyon na tinatahak na tama ang mga administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya pala, no, yung mga pabahay, kaya pala yung 20 pesos na bigas na inaatungal ng mga DDS, unti-unting nagagawan ng paraan. Op! Alam ko sasabihin ng mga DDS, Mark, inaabunuhan naman ng 13 pesos ng gobyerno yun eh. Sa ngayon, no? Pero naka-back up dyan, alin ho, mga kababayan, naka-back up dyan yung mga ginawa nilang rice processing. Sa ngayon, para agad-agaran maibsan yung kagutuman ng ating mga kababayan na hirap makabili ng 40 pesos na bigas, sige, abunuhan muna natin ngayon. Total, meron na tayong ginagawang mga proseso para bumaba ang presyo ng bigas. At para yung ating mga magsasaka, bumaba ang kanilang puhunan, maibaba nila ang presyo nila nang hindi naaargabyado yung kanilang tubo. Sa ngayon, okay, 13 pesos. Alam ko yung mga DDS vloggers galit doon kasi daw lugi ang ating gobyerno. Lugi daw ang ating gobyerno kasi 13 pesos ang inaabono nito. Kanino ba inabono? Tingin ko doon sa mga mamamayan natin na nagbabayad din ng tax. No? Parang nagbayad sila ng tax, ibinalik lang din sa kanila. Kanino po ba ginastos o ginasta yung 13 pesos na inabono? Sa ating mga magsasaka. Natingin ko po, nasaktan doon sa pagkakasabi ni Inday Sara Duterte na yung kanilang mga pinoproduce na bigas panghayop. Di po ba? Ano yun, Vic Rodriguez? Hindi okay yun? Mga pabahay ng Pangulo. Ang walang trabaho, nababawasan. Or baka naman, kaya nyo nasasabi yan, kasi nga, galit kayo. Lahat ng gusto nyo lang sabihin, yun ang sasabihin ninyo. Style Maharlika lang din ho yan. Magkakatropa yan, magkakabarkada yan, mga kababayan. Di ba? Yung tipo bang, magsasalita, bubunganga, pero wala namang basihan. Wala namang mga hawak na ebidensya. Ganyan ang style Maharlika. Na, eto, si Lisa Marcos nakakulong. Maharlika, pengin picture nung nakakulong. Pader ang ibibigay ninyong picture sa mga DDS. Mga DDS naman, nakatungangan, oo nga, no. Pader yan doon sa Estados Unidos. Papakalat na nung mga DDS. Dito, nakakulong si Lisa Marcos. Saan? Diyan sa pader na yan. Sa likod ng pader na yan, nandyan ang kulungan ni Lisa Marcos. Ganun ho sila, mga kababayan. Tuloy. Pero hindi lang naman alter ego ng presidente ang problema. Ang problema mismo ay walang direksyon ang tinatahak ng tama ang administrasyon. Patutsada pa ni Rodriguez, kahit magpalit-palit pa ng umano'y ng mga miyembro ng gabinete si Marcos, daw umano ang problema. So kahit magpalit-palit pa ng mga gabinete, nagmumula po lahat yan sa leader. Sabi nga ni E.S. Bersamin, yung pumalit sa iyo, isang karangalan ang mapabilang sa gabinete
ng Marcos administration. Eh, ikaw lang eh. Ang daming issue sa iyo eh. Oh, kaya ikaw yung nawala. Di ho ba? Kaya ayun, nagtitinda na lang ng libro. Tanong nyo nga dyan kay Vic Rodriguez kung hanggang ngayon po eh nagtitinda pa din sila ng libro. Kung naubos na po ba yung kingmaker, king ng nanay niyan. Kingmaker hindi na ipanalo yung sarili. Kingmaker nandoon sa pambente yung yung pangalan. Hindi man lang umabot sa pang-15 ho, man lang eh. No? Kahit pa paano masasabi nila na, oh, tingnan nyo, pang-15 pa din kami. Unang takbo namin, pang-15 kami. Hindi ho, ang layo ho. Kingmaker na hindi maipanalo yung kanyang sarili. Iba din magbuhat ng bangko eh, no? Oh. Hanggang ngayon ho, yung kanyang mga libro, ayun, binebenta pa din. Hanggang ngayon, eh, i-sale mo na kaya yan. Sabi sa kanya ni Chris Ulo, mga kababayan, anak na tinapaka, sigaw ka ng sigaw. Suportahan niyo po yung channel ni Chris Ulo, mga kababayan. Mahusay din pong komentaryo, magkomento yun.